Magandang araw bayan, narito ang mainit na balita mula sa Eastern Visayas. Simula Mayo 15, ipinagbawal na ang pagdaan ng mga heavy trucks at bus sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Ayon sa Department of Public Works, ang highways ito ay bunsod ng natuklasang structural vulnerabilities sa 52 taong gulang tulay. Sa ngayon, tanging mga sasakyan may bigat na hindi hihigit sa 3 tonelada ang pinapayagang tumawid upang maiwasan ang karagdagang pinsala at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ayon sa DPWH Region 8 Director Edgar Tabacon, layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng tulay. Nagbabalita Angelica Algado mula sa DZYB News Patrol. Radyo Pilipinas, balita sa umaga, Mayo 21, 2025, 6:30 ng umaga. Init ng panahon patuloy na tumitindi. Mainit na panahon ang patuloy na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng Luzon kahapon, partikular sa Nueva Ecija at Metro Manila. Bunsod ito ng umiiral na El Niño phenomenon na nagdudulot ng mas mainit at mas tuyong panahon sa bansa. Ayon sa mga eksperto, posibleng tumagal pa ito hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo. Dahil dito, muling nagpapaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa heat stroke at dehydration. Pinayuhan ang lahat na uminom ng sapat na tubig, iwasan ang direktang sikat ng araw sa tanghali at magsuot ng magaang damit. Inaasahang magpapatuloy pa ang matinding init sa mga susunod na araw kaya't pinapayuhan ang publiko na magdubli ingat lalo na ang mga buntis, matatanda at mga bata. Ako po si Lionel Dural, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.